everyone! Happy Mother's Day to all of you. Hello, Mommy Fam. Ngayong araw po ay meron kami i-present na makatutuan naman po ang mga nanay, no? So kami po ni Mommy Fam ay naghanda ng something for Mother's Day. Alam ko naman, Mommy Fam, every day is a Mother's Day. Pero syempre, ang linggong to is special para sa lahat ng nanay, lahat ng mommies, lahat ng mama. So we're offering this episode for you. And I hope every mama now is happy. At lalo na yung mga daddy, make your mama happy, children. So happy Mother's Day and welcome to our episode for today. Mami Fam, how are you? Happy Mother's Day, Mami Narlene. And of course, sa lahat ng ginang ng tahanan, ilaw ng tahanan. Ito pong episode today is dedicated para sa inyo. And I hope na ang inyong araw, ang ating mga araw, o ibig sabihin ng ating araw, which is the Mother's Day, ay maging espesyal para po sa buong pamilya. Kaya naman, for today, we prepared a very special episode. Of course, with our special guest from the University of the Philippines, Diliman students. Ito po ay ang aking mga estudyante sa HE 102 or ang course po nito ay Introduction to Resource Management. At meron po silang mga mahalagang mensahe para sa atin na very applicable to our family. Yan, lalong-lalo na ang mga pamilya ngayon, they are very busy, di ba, Mami Narlene? Yes, Ayan. At ipakilala ko na ho sa inyo, sino-sino po ba ang ating mga guests for today? Unahin ko munang ipakilala, Mami Narlene, itong ating unang grupo na nais magbigay ng kanilang mensahe. So, ang unang grupo po na mag-share sa atin para sa ating Mother's Day presentation ay sina Jolene Chua, Joan Datan, Iras Liantos, Aaron Pagyo, Kristen Pre at si Ella Reyes. So sila po ay mga estudyante from UP Diliman under the College of Home Economics. Yan, at ang kanilang advokasya para sa pamilyang Pilipino ay basura noon, biyaya ngayon. So, bago nating ipalabas ang kanilang napakagandang videos, kanilang pinaghandaan, no? Ay meron muna kaming i-share sa inyong lahat na actually this sharing na ibibigay namin ni Mami Narlene, ito po ay ilan sa mga habili ng ating mga guests. Ano nga ba nangyayari, Mami Narlene? Alright, so nakikita nyo ngayon sa aming screen, ano? What is the issue? Totoo po yan, ang daming plastic. Lumingong ka sa kaliwa, lumingong ka sa kanan, ang daming plastic. Kahit sa jeep, maraming plastic. So anong dapat natin gawin? Siyempre, itong mga ito ay mapapakinabangan din po naman, no? So, it is in our culture to save and reuse plastic containers for food storage. Totoo po yan. Kasi ako, as a mommy, minsan, ayaw ko kasi ng maraming basura. Lalong-lalo na ang plastic po ay hindi natutunaw. So, marami pong paraan ang pwede natin gawin dyan. Maya-maya po magbibigay ako ng example. So, next is keeping too many can clutter the kitchen and take up too much space. Too many containers can make it hard to organize and find what you need. Naku, isa rin po ako yan na nagtatago ng katakot-takot na plastic kasi nangihinayang ka mang itapon, lalong-lalo na po kung ang plastic ay makapal. So, pwede niyong gawin itong, kung makapal naman po ang plastic na pwede namang i-recycle, ginagamit ko rin po yan halimbawa sa pag-take out ng mga food. Lalo na yung plastic ng pang-ice cream. Kasi magandang lalagyan yun ng ulam. Yung mga tab po na medyo makapal, hindi ko rin po tinatapon yan kasi pang take away ko ng mga food sa bahay. Or sometimes, dahil ako'y nananahi, ginagawa ko siyang lalagyan ng mga butones, no? Maraming butones, maraming sinulid, maraming hook and eye. So ginagawa ko po siyang
lalagyan. Tapos nila-label ko siya. So, hindi ko tinatapon. At yun naman pong mga tubig na binibili natin, no? Kasi we always buy mineral water dahil syempre, ginagawa ko po siyang lalagyan ng tanim. Ang iba naman, ginagamit ko yung lalo yung mga boteng ganon, binubutas-butasan ko, yung ginagawa ko siyang pang dilig. Hindi na ako bumibili ng sprinkling can, Mami Fem. Yun lang ginagamit ko, lalagyan ko lang siya ng hawakan. So, there are many ways, no? There are many ways. Kahit po yung mga baso ng kape na sa binibili nyo sa mga coffee, huwag nyo po itapon yun. Putasin nyo sa ilalim, lagyan nyo ng lupa at gawin ninyo po seedlings. Yan. So, maraming paraan. May nakalagay ditong can clutter. Ako rin po, Mami Fem, sa mga lata-lata ng gatas, lalagyan ng tanim. Or sometimes, binabalutan ko ng tela, lalagyan ko ng medyo padding sa loob ng lata, ginagawa ko rin po siyang mga containers ng mga kung ano-ano sa bahay. Yan, Mami Fem. Okay, naku, salamat Mami Nerlin sa mga tips nyo. At mamaya panoorin nyo yung mga video tutorial ng ating mga guests. Ito ay ihango sa research ng ating mga guests na kung saan pinatutuhanan nila na 53% ng mga plastics na meron po tayo sa Pilipinas ay galing sa plastic packaging. Kasi yan naman ang ginagamit talaga. At lalong-lalo na itong mga single-use plastics. Diba? Meron tayong mga containers na microwavable, mga plastic bottles mula sa inumin, mga sachets. So, ito po, pag nag-accumulate ito, talagang merong epekto sa environment. At ano nga bang epekto nito, Mami Nerlin? Ayan, no? Ayan, the abundance of plastic waste in household and landfills can also have severe health implications. Ako, totoo po yan. Kasi, Mami Fem, kahit tela, hindi natutunaw agad, no? Tapos, nakukontaminate din yung mga plastic sa lupa, it can also affect our vegetables, our plants. Prolonged exposure to plastic waste can lead to an increased blood pressure and cardiovascular disease. Kaya minsan sinasabi sa atin, huwag tayo magre-recycle ng plastic na inumin, lalong-lalo kung walang nakalagay, may naka-indicate sa ilalim nun. Kasi may naka-indicate minsan na pwede mo siyang i-reuse, pero pag wala, huwag natin siyang gamitin. Kasi yung nagko-contaminate, syempre yung materials na ginamit sa plastic, kasi malalagay sa pagkain. And if possible, please, wag pong maglagay ng mainit na pagkain sa plastic. No? Oo. It also releases microplastics in the air, contributing to respiratory complications. Kaya kita mo, Mami Fem, ngayong panahon, marami na yung may mga sakit sa baga, may mga asthma. No? Na dati naman, nung panahon na bata-bata tayo, wala namang masyadong ganon. Kaya noon, I remember, during our time, walang plastic, puro papel. No? Kaya lang, syempre, ang papel, madaling masira, madaling mabasa, so, na-invento ang plastic. And we were happy about that nung bago-bago pa lang, no? Kasi nga naman, matagal ang gamit. Pero, unfortunately, sa tagal ng gamit, marami rin na naapektuhan. The prevalent use of plastic bottles and microwavable containers in the Philippines significantly contributes to the accumulation of environmental waste and household clutter. Alam mo, minsan, Mami Fem, ako pag nagtatapon ng mga, syempre naglilinis tayo at maraming plastic ang naiipon, sumasakit ang dibdib ko. Kasi iisipin mo saan dadalhin ang mga plastic na ito. Mabuti-buti sana kung talagang tuloy-tuloy yung gumagawa ng mga plastic tables na tinutunaw yung plastic. I remember dito sa may amin, sa Las Piñas, may mga plastic na tinutunaw sila, then it kino-convert into chairs, school chairs. Pero sana, hindi lang isang lugar, kundi marami, dahil hindi lang naman nasa isang lugar ang mga plastic. No? So, siguro, as much as possible, kung pwede lang nating iwasan ang paggamit ng plastic, iwasan natin. Pero kaya lang, let us be practical. Ito rin kasi mga plastic na to can also improve our keeping of food and other things. Yan, Mami Fem. Oo, napanood ko nga yan sa isang episode sa telebisyon na itong mga sinasabi mong project dyan sa Las Piñas, mga armchairs para sa mga eskwelahan, no? Sana all.
Sana all ng municipalities or LGU. This is an example na ibinigay sa atin natin mga guest speakers na kung saan meron silang kinuhang screenshot. Ano nga ba? Meron tayo niyan sa bahay. Plastic overflow. No? So, most of the time, ganyan tayo. No? We keep. Kasi baka nga naman ito ay magamit pa, which is true. Pero para sa akin, kung single use siya, you need to discard it. But then, at binibenta naman yan, nabibenta naman yan, ma'am. So, ganun na lang. Kung hindi mo ma-recycle, better to sell it rather than nakatambak yan sa bahay. Okay? So, yun, no? So, ano ba ang title, mami, ng kanilang video for today? So, ito napakaganda, no? Upcycling plastic containers and plastic bottles to improve the space and benefit the environment. Panonoorin natin ang kanilang mga tutorials at makinig tayong mabuti para ho tayo ay matuto. Uy, andyan pala kayo. Mabuhay sa inyong lahat at welcome sa Basura Ngayon, Biyaya Ngayon. Ang proyekto natin ngayong araw ay... Tada! Ito ay isang planter na gawa sa mga recycled na plastic na lalagyan na maaaring maging dekorasyon o bagong pot para sa inyong mga halaman. At sobrang dali lang ito gawin. Una, markahan ang mga lalagyan at butasan na ito. Depende sa mga marka. Mag-iingat lamang dito kaya magpatulong sa matanda kung kailangan. Pangalawa, maghanap ng manipis na rope, string o wire na pwedeng gamitin sa pagsabit at ipasok ito sa mga butas mula sa baba pataas. Huwag kalimutan na itali ito sa baba para hindi mahulog ang planter. Pangatlo, itali ang dulo ng rope na nasa taas ng planter para maaari itong isabit. Tada! Tapos na ang planter nyo. Maaari nyong isabit ito sa labas o sa loob ng bahay at lagyan ng mga halaman na gusto nyo. Sa sobrang pananabik ng nanay ko, ay agad niya itong nilagyan ng mga halaman niya. Tara, at samahan niyo kami gumawa ng pouch gamit ang mga plastic na bote. Una sa lahat, kumuha ng marker upang hatiin ang dalawang bote sa dalawang bahagi. Kunin ang unang bote at gupitin ito sa gitnang bahagi. Sa pangalawang bote, magupit ng maliit na parte. Ngayon, kunin ang itaas na bahagi ng unang bote at lagyan ito ng glue upang maidikit ang zipper. Lagyan din ng glue ang ilalim na bahagi ng pangalawang bote para maikabit ito sa unang bote. Hayaan itong matuyo at magiging handa na ang ating pouch. Madami ka bang basura sa bahay? O teka lang, hindi dapat pagtatapon ang magkaroon ng opsyon sa mga yan. Ano kaya pwede natin gawin sa mga patapon na plastic na bote at lalagyan? Alam ko na. I-recycle at i-recycle natin ito para pangalagaan sa paligiran ng mga iba't ibang hayop tulad ng mga aso, pusa at pati din ng mga ibon. Dahil dyan, naisip akong gumawa ng bird feeder. Paano nga ba ito gawin? Kailanganin ng bote na may takip, barbecue stick, gunting o patulin, tali, at pagkain ng ibon. Una, tanggalin ang takip ng malinis na bote. Gumawa tayo ng maliliit na butas sa ilalim ng bote gamit ang patulin o pin. Pangalawa, gumawa ng dalawang magkalagyan na butas sa magkabilang dulo ng bote, malapit sa mababang parte ng bote. Pangatlo, ipasok ang kahoy sa malaking butas at mag-iwan ng hindi mababa sa 5 cm na kahoy na nakalawid sa magkabilang dulo ng bote. Ayan, malapit na tayo matapos. Gamit ang gunting,
gumupit ng mga butas sa mga ibabaw ng kahoy para makakain dito ang ating mga ibon. At gamit naman ng soldering iron o ang pin o kahit gunting, gumawa ng 2 butas sa may leeg ng bote at ipasok ang tali sa loob at itali ito para masabit. Lagyan ito ng pagkain para sa ibon at isara ang bote. Ngayon, meron na tayong pagkain para sa mga ibon. Tandaan, basura noon ay biyaya ngayon. Napakaganda ng kanilang mga itinuro, Mami Narlene, di ba? Yes. Gustong-gusto ko yung planter, yung mga Oo. paso na by layer. Yeah. Oo, At correct. lahat naman maganda, lalo na din yung bird feeder na tinasabi Oo. no? Gagawa ko ng gano'n, lalakihan ko lang ng konti kasi maraming ibon dito sa amin. Oo, alam mo, napaka-interesting nung pangatlong nila ibinahagi, no? Parang kakaiba. No? First time ko yun na nakita. Kaya naman, O, pwedeng project ng mga bata sa ko school. naman, maraming ways on how we can upcycle and recycle. Kaya naman, ang kanilang panawagan sa ating lahat ay to live sustainably. Ibig sabihin, i-repurpose ang ating mga containers for not only decluttering reasons. Ayan. So, ano pa ba ang kanilang isa pang mensahe, Mami Narlene? Okay? Of course, protect the environment. Totoo po yan. No? Keep in mind our home, earth, and those that live in it. Papasalamat tayo muli kina Jolene, kay Yes. Joanne, kay Ira, kay Aaron, kay Kirsten, and kay Ella. At ang pangalawang grupo naman ng ating paglalaanan ngayon ng pansin. Okay, mga kaibigan, mga kausapang pantahanan, ngayon naman po ang ating pakikinggan ay ang Group 2. No? Sa kanila namang pag-uusapan ay tungkol sa sobrang linis. Kaya pakinggan natin at panoorin. At ipapakilala muna po ni Mami Fem ang ating mga Oo bisita. naman. I'm very, very proud. The title of their advocacy is A Family Work-Home Balance. Diba? Kasi ngayon maraming work from home. Yan. And Space Management Advocacy. At ang grupong ito, kinabibilangan. Yan. Of course, ni Rain Ganson, si Lara Leoncio, Aliana Magro, Katrina Ramos, Justine Rodriguez, at si Sam Yu. At sila po ay mga estudyante ng College of Home Economics ng UP Diliman. At ito po ay isa sa kanilang mga proyekto sa isang kurso ng Introduction to Family Resource Management at nais nilang ibahagi ang isang napakamakabuluhang advokasya on family work-home balance and space management advocacy. At bago natin pakinggan ang ating mga estudyante sa kanilang video na pinaghirapan, ay amin munang isi-share ang ilan sa mga mensahe nila para sa inyong lahat. Na ang quality time among families, tayo ay nagtatrabaho sa sarili nating mga tahanan, abay kailangan ho nating maging balanse na may trabaho at may gawaing bahay. Kasi minsan, pag nag-work from home tayo, inaagaw ng gawaing bahay yung ating work. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya naman, naisip din ng ating mga group number 2 ng mga estudyante na bukod sa magkakaroon tayo ng balancing work and gawain sa bahay, magkaroon tayo ng kaaya-ayang espasyo sa bahay para maging effective tayo sa ating work from home. Ayan. At mamaya i-share nila ang kanilang mga YouTube Reels or TikTok para sa issue na ito. So, mayroon tanong, Mm-hmm. O mayroon tanong, Mami Fem, do you agree that work from home setting is the best work setting? Maganda. Kasi syempre, hindi ka na, sabi nga dito, no need to commute, having control of your time, can freely work in the comfort of your own home. No? Kaya lang minsan,
na-over din tayo sa pagtrabaho, nakakalimutan natin din yung mga household chores. Lalo na tayo mga teacher, Mami Fem, gumagawa tayo ng class sa bahay, pero after that, hindi pa rin tayo matatapos because we have to do another lesson for the next session, no? So, maganda rin dahil nga hindi ka naman traffic. Pero, kailangan matuto rin tayo magbalanse. Oras ng turo, oras ng pahinga, oras ng pag-aayos sa bahay. It's just giving, kumbaga, time management, Mami Fem. Yes. Kaya yung sinasabi nyo, yung mga challenges of work from home setting, may tinatawag tayong work-life boundaries become blurred. Yan yung sinasabi natin kanina pa. Because since a home is where one resides and rests, turning it into one's workplace can lead to confusion between work hours and rest hours. Totoo po yan. Kasi pagka wala ka talagang espasyo for your work, ay talagang feel confused, no? Dahil or wala kang espasyo for your work. Biruin mo, tulad ng example dito, nasa kusina si Mami. Nilagay niya lang yung kanyang laptop sa kusina. Tapos may dala-dala siyang baby. So, sino ba ang kanyang uunahin, di ba? Kaya yan ang disadvantage pag may work from home. At ano pa ba yung another challenge, Mami Narlene? Lack of proper equipment or adequate space. Totoo po yan. Siyempre, pag wala kang space for work, doon ka lang sa table na kapagkainan, biglang aalisin kasi kakain na naman, o kaya kung sa sala lang, biglang may darating, no? So, nagiging inefficient ang iyong trabaho. Materials needed for the job would come from one's own pocket. So, ikaw bilang isang guro na kailangan mo makapagturo ng maayos, hahanap ka talaga ng isang space sa lugar ninyo, nalalagyan mo siya ng parang divider, lalagyan mo na sarili mong table. Talagang you really have to spend for that. Kasi kung hindi ka rin maging effective teacher dahil ang gulo-gulo ng environment. Yan. Oo, alala ko nung pandemic, bumili pa ako ng computer table. Yes, di ba? Para lang magkaroon talaga ako ng sariling table sa bahay. Hindi ko pwedeng gamitin yung aming, ang tawag yun, yung dining table. Oo, kasi kakain na naman kayo. Kasi lalo na't kung nagtuturo ka online, parang distractive. Now, another challenge ay yung work hours and time for rest and family are blended. Diba? Kumbaga sa sabi nga dito, nagkakaroon ng away tuloy. Kasi nga naman, ba't nag-aaway? Dahil minsan, yung sinabi mo kanina, Mami Narlene, na-overwork. Nag-ayaw kumain, andun ka pa rin sa computer. Oo, correct. Gabing-gabi na, dapat nagdasal na yung pamilya, pero andun ka pa. Yes. So, yun, no? Minsan dahil sa na-overwork tayo, dahil nandyan yung ating trabaho sa bahay, ang feeling natin, okay lang yan, andyan lang naman ang kama, hindi kailangan talaga may kang time para sa rest and sa trabaho. Ayan. So, kaya naman, Mami, ayan, ano ba ang sinasabi din, mensahe ng ating mga estudyante? At ito ay talagang totoo, no, para sa atin lahat. For Filipinos, family is the top source of happiness. No? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Because for our family. So, kailangan matuto tayo magbalanse. Pag nasa bahay tayo, we focus on our family. Pag nasa eskwelahan tayo, we focus on our work, our students. But because of this work from home, matuto rin tayo magbigay ng time. Anong oras lang ba ang aking teaching, ang aking work? And then, anong oras ba ang ifo-focus ko sa family? Yes. Sometimes, it really depends on how we manage the time. This indicates that a good familial relationship is important for Filipinos to have fulfilled life. Kasi para saan ba tayo nagtatrabaho, kundi para sa family. So, huwag nating pabayaan, ang family comes first. Diba? Family comes first. So, let us manage our time well when it comes to work and for our family. Yes. Okay, ngayon, salamat Mami Narlene, sa mga insights mo. Ngayon ay panonoorin na natin ang
kanilang prepare na advocacy at makinig tayong mabuti kasi ito ay mahalagang tips on how we can balance our work from home life, family life, and space management. Isa ka ba sa mga naniniwala na work from home is the best setup? Walang commute, kontrolado mo ang oras mo, at saka komportable ka pa at nakapambahay tulad ko na habang nagtatrabaho. What's not to love, hindi ba? That sounds like a dream. But mismanagement of these privileges can lead to challenges na nakaka-apekto kung paano tayo magtrabaho. Pati na rin yung personal connection natin with the other people living in the same house. Pag-usapan ba natin? Una, ang blurred boundaries. Sa work from home, minsan hindi mo na alam kung kailan ka dapat magtrabaho o magpahinga. Since a home is where one resides and rests, turning it into one's workplace can lead to confusion between work hours and rest hours. Second, kulang sa proper workspace or equipment. Di lahat may sariling office setup sa bahay. Some of the materials that employees would need in their job would come from their own pockets, different from when they would work in an office where all of their equipment is accounted for. And then there's such thing as family dynamics. Kung may kasama ka sa bahay, lalo na ang family, nagiging shared space na ang workspace. May tendency na maghalo-halo ang house chores, work tasks, at bonding time, which can cause tension. Don't get us wrong, work from home has great benefits. Pero, importante ring malaman ang mga challenges ng mga to upang ma-manage mo pa ng mas mabuti ang household mo para mas productive ka at peaceful ang inyong bahay. Paano nga ba natin gagawin yun? Stand by sa aming next TikToks for tips. Ang may-ari ng bahay, sobrang Latina. Kaya dapat ang mismong bahay, sobrang linis na. Ready for a challenge that brings the fam together and clears out the clutter? Let's go with Bingo sa linis, Bingo sa saya. Here's how it works. Complete tasks in a row, horizontally, vertically, or diagonally. Wanna go big? Aim for full blackout. With every square, you're not just cleaning, you're also making space for togetherness, productivity, and peace. Clean space, happy hearts, and stronger bonds. Do the Bingo sa linis, Bingo sa saya challenge today. Start your own family blackout bingo. Tag us and show us your progress. Bingo sa saya, bingo, o bingo sa linis, bingo sa saya. A family clutter clean out challenge, diba? Alam mo, Mami Narlene, nung present ito ng mga estudyante, excited ako. Actually, we will put that link to that bingo card dito sa YouTube channel natin para ma-download ng ating mga mommies at ng ating mga pamilya, and they have this game, no, na kung saan sila po ay maki-clean out, clutter clean out challenge. Yes. Kasi naniniwala nga tayong lahat, no? Alam naman natin na actually when you create a home where work, study, and family time thrive together, ay magiging effective, magiging masaya ang bawat isa. So, ang panawagan ng grupong ito ay i-download itong template ng bingo challenge, bingo sa linis, bingo sa saya, and then take on this fun decluttering family challenge by completing task in a row. Diba sa bingo? Pwede siyang row, pwede siyang vertical, diagonal, horizontal, at mas maganda kung lahat ay magagawa.
Ako ang gusto ko dito, bawat isang family member, meron siyang line Oo. nagta-target no. So, I hope that the Bingo sa Saya, Bingo sa Linis will help us na mag-declutter sa bahay habang nag-work from home. Yan. Yes. O ito pala yun, Mami. Pag-usapan natin to. Ano ba ang gustong-gusto mo dyan sa kanilang itong kanilang bingo? Pili ka nga ng isa. Okay, yung declutter unnecessary items of the family together. Dapat talaga together kasi baka mamaya may tinanggal ka, di pala niya gustong tanggalin. Yes. Kailangan niya para at least isa kayo na, ito okay na to, give up na. Ito, ang gustong-gusto ko rin dito, yung limit work to the designated area and set a specific time for it. Yan yung sinasabi ko. Kunyari, lunchtime na. Kaya dapat yung ating time management chart, no? Pag 12 o'clock na, alis ka na sa workspace mo, sa bahay. Stretch ka na. Kumain ka. Or dapat, hindi ka nga dapat nakaupo ng matagal. Yes. Kasi yung mata mo kailangan ipahinga. Yan ang sinasabi ng doktor na every 30 minutes, you look to, kumbaga outside or tumayo ka. Yes. Para yung tumingin ka ng green. Oo, tsaka para yung blood flow. Diba? Kaya gustong-gusto ko to. Yang sinabi nila dyan, limit work. O ano pa ba yung isa pa, Mami? Kumuha ka pa ng isa mong gustong-gusto dyan. Create a family gratitude jar and put it in different places of the house. And so, anong may pwede natin ilagay dyan sa family gratitude jar? Kasi dapat meron kayo isusulat mo. Or, diba? Oo. Whatever, diba? Siguro mga something na memorable para sa sa buong pamilya. Na nakapagbigay ako sa ganito, yung t-shirt ko, si ito binigyan ko, thank you na nagustuhan niya. Maring ganon. Parang yung mga memories din na pag walang ginagawa, oo nga pala, di ba? Yung mga ganon siguro. Gusto ko yan. Yeah. Ito, meron din ako ditong, lahat actually gusto ko, pero meron din maganda. Meron ditong isa na gusto ko rin, lalo na for with the families with small children. Yeah. Itong do a 15-minute tidy up family race, no? When we encourage our children, okay, for 15 minutes. Yeah. Isa nga, 5 minutes lang, pwede na, no? Ayusin natin to, ganun, no? Parang ginagawa mo siyang game. Kaya yung mga ay na-encourage. Naalala ko, Mami Fem, yung kung may mga bata ka, yung hamper na plastic na butas-butas, ilagay mo sa isang tabi, tapos lagyan mo ng parang basketball, yung ring. Para pag tapos nila maglaro, kunyari, isushoot nilang ganon, punta na doon sa hamper. So, nagliligpit na, naglalaro pa rin. Yan, oo. Kaya naman, thank you, Mami Narlene, doon na. Gusto ko yun. Parang nagba-basketball, yung pala yung mga toys nila that they need to put in the designated area. So, thank you very much, group number 2. This is, kumbaga, isa sa mga out-of-the-box ideas ng mga projects ng resource management. No? Importante talaga ang space and cleanliness in our home. Kasi, syempre, our home should be one of our refuge and haven, no? Something that pag uwi tayo ay masaya tayo, no? Kaya naman a functioning family was positively correlated to healthy and happy individuals. Yes. Maraming salamat sa Group 1 and Group 2. Thank you very much. Sobrang napaligayan niyo ang mga mommies today sa kanilang special day na Mother's Day kasi nabigyan niyo sila ng mga additional tips bukod sa kanilang ginagawa na ngayon para maging happy at organize ang ating tahanan. Yes. Okay, congratulations sa inyong mga anak na talagang nagbibigay kayo ng mga ideas para paano mapasaya ang isang nanay
sa mga ginawa ninyo. Talaga inspired kaming mga nanay, no? Ako kahit na ako'y retired na nanay, ay natutuwa ako sa inyong pinakita. Maraming salamat. And of course, I would like to thank the teacher, syempre. Kundi dahil sa mga inspiration ni Mami Fem bilang isang guro, hindi naman din nila ito magagawa. Kaya congratulations, Mami Fem. Oh. And of course, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It is about dressmaking and other activities in home economics. And please continue to watch and be with us every episode that we share. Mami Fem, maraming salamat sa iyo for having me as your co-anchor in Usapang Pantahanan. Yes, thank you very much, Mami Narlene. It's an honor na maging bahagi kita dito sa ating usapan. Sa ating dalawa tong Usapang Pantahanan YouTube channel. Muli, Happy Mother's Day to all. Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Mother's Day. At syempre, makikita po tayo muli sa mga susunod na episode sa Father's Day naman sa June. Yes. At saka, syempre, have a nice weekend, everyone. Ito po si Mami Fem. Ito naman po si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Pantahanan. Bye. Bye. God bless everyone. Have a nice weekend. Enjoy Mother's Day. Happy Mother's Day.